Mga kasayan, meron lang tayong sasagutin na nag-comment sa atin. Iga-guide natin para maayos niya yung motor niyang nalolobat. Basahin mo kasayan at shoutout mo na rin. Shoutout kay Jomar Losaura. Kaya yung battery kahit bago nalolobat. Rusi 100 kasayan. DNA kasi original stator ko, pinull wave ko kasayan. Original liwa bumagsak ng 11.3 pagbukas na lahat ng naka-LED na lahat. So siya nag-comment. Nag-comment siya sa full wave na motor, mabilis na paraan para lumakas ang charging. Bali kasayan, original daw yung ano niya, yung liwa regulator rectifier niya. Tapos pinull wave na rin niya. Tapos kahit daw bago yung battery ay nalolobat pa rin. Ito siya kasayan, ang nakikita kong problema sa kanya ay sa tingin ko yung battery. Maaring nasira na yung battery niya, yung dating nalolobat siya. Kaya yung na-full wave niya na, tapos napalitan niya na ng regulator rectifier na liwa, tapos nagpalit na rin siya ng ng LED. Nagpalit na rin daw siya ng LED headlight tsaka LED taillight. Ibig sabihin sa akin dapat yun wala nang paraan para malobat pa. Ang isa pang pwedeng makalobat dun kung mali yung pagkaka-full wave. Kung mali yung pagkaka-full wave kasi kasayang kadalasan ng original liwa regulator rectifier ay pumapalo siya ng 14.7 pataas hanggang 15.2, 15.3 yung original na liwa regulator kasi maraming labas na liwa regulator rectifier eh. Kaya nga may video tayo dyan. Kaya yung ginagamit natin na talagang original na liwa, kitang-kita nyo naman yung kulay black pag hindi nakakabit, talagang overcharging siya. Bali ang nangyayari sa kanya, nakabukas yung yung nakabukas lahat daw yung mga ilaw niya, lobat agad, papalo siya ng 11.3. Okay lang naman yung kasayang kasi ang Rusi 100 siya, maliit lang yung stator niya katulad lang nito. Yung mga stator maliliit lang siya. Kumbaga sa kwan, kung hindi siya tumatakbo, kung hindi tumatakbo yung motor, maaari siyang malobat. Pero kung tumatakbo yung motor, hindi dapat siya malobat. Bali kung ang battery niya ay matagal nang bago, tapos naabutan na naman ng pagkasira bago niya na full wave, regulator rectifier, at saka LED, hindi kasi siya malolobat eh. Yun lang, tsaka yung stator niya, umabot naman daw siya ng 14.4 eh. Kumbaga okay pa rin yung charging ng 14.4. Bali, pwede siyang mag-try muna sa battery. Baka hindi niya nabanggit kung may MDL pa dun eh. So, sample na natin ng Be careful when you drive. So, sample na lang natin kasaya na bukas yung mga LED tsaka yung niya ba. Sample lang tayo ng LED. Yan, LED lang yung nakasample natin dyan ha. Ang reading na natin dapat yan ay, ito naka full wave to eh. Yan, 12.7. Babaksak lang yan pagka yung maglalagay na tayo ng load. Halimbawa, apat na MDL. Yan. Bababa siya. Apat na MDL yan ha. Kaya siya kasayan, apat na MDL siya. Dito sa harap. Park light, brake light pa tayo dyan. I-reading natin ngayon. Pag nag-park light pa tayo, plus park light ito. Reading natin ay 12.2. Yan. Pag ibababad mo siya, halimbawa, may posibilidad na malobat siya kasi naka-load siya eh. Marami ng load yung niyan. Maliit lang yung stator ng ng XRM 110, parehas lang ng mga yan.
ang Wave 100. Yung sa kanya naman ay Rusi 100, pinull wave na niya. Okay lang din yun kahit ano, kahit replacement lang. Importante doon tama yung pagkaka full wave. Bali ang first step niyang gagawin doon, i-check niya kung okay yung ginawa niyang full wave. Tapos pangalawa yung battery. Baka yung battery niya na-dedrain niya. Pag na-dedrain na kasi yung battery, automatic baksak agad sa pinakamababang ano yan, sa pinakamababang reading. Katulad ng ating ano diyan, yung TMX natin diyan pagka palitin na yung battery, baksak agad siya. Di pa tayo rito sa kabila. Siya kasi ano. Ganito mangyayari niya pag palitin na yung battery. Ayan. Ayan yung reading niya halimbawa. Nagbukas tayo. Tapos nag-MDL tayo. Ayan. Bumabaksak agad yung ano natin, yung reading. Yung reading ng ano. Ayan na. Baka pwede natin buksan yan. Hazard natin. Kasi ito, palitin na yung battery nito eh. Mabilis nang bumaksak yung ano niya, yung reading niya. Stuck kasi wala siyang gas kaya hindi natin matesting. Yan. Ganito mangyayari diyan, no. Mabilis bumaba ng ano yan. Bumaba yung reading. Pag palitin na yung battery yan. Mabilis siyang kung mapapansin mo, mabilis siyang magka-count. Dito mo mapapansin kung yung ano mo, kung yung battery mo ay palitin na mabilis umano yan, mabilis siyang bumaba. Halos ilang ano lang siya, yan, nag-ano na kagad siya hanggang sa bumaba na siya ng gusto. Kasi hindi mo, kung okay pa yung battery mo, hindi agad siya babaksak ng ganyan. Yan, pansinin niyo yung pagbaksak niya. Mabilis yung pagbaksak niya. Ganyan yung ano, yung sintomas pag palitin na yung battery. Kung hindi palitin ng battery, hindi ka agad lalanding ng ganyang kabilis yan. Bago bumaba yan, matagal pa. Hindi mo agad mapapabaksak ng 10 volts yan. Kahit maliit pa yung battery mo. Ayan siya, tinan niya. Oh. Landing na kagad siya. Oh, yan. Ang ibig sabihin niya ay ang battery niya ay palitin na. Oh, 9.6. $9.5. Ayan siya kasi 9.5 ha. Oh. Bumaksak na kagad siya. Puno tayo dito. Ito yung kayang ibig sabihin kayang-kaya yung load. Oh, kanina pa tayo nandoon pero yung reading niya ay yung pa rin. 12 to 12.3 pa rin. Bumaba man siya pa isa-isa lang. Tapos papatay natin yan para makita niyo yung yung landing. Check lang yung stator. Ayan siya kasaya na. Nakabukas yung yung apat natin na nakabukas lahat ha. Pero pag okay pa yung battery natin, hindi kaagad siya ganun kabilis yung niya, yung pagbaksak niya. Hindi ganun na magla-landslide kaagad. Kailangan obserbahan niyo yung battery. Kung palitin na siya o okay pa. Punta mo sa harap yung ilaw natin para makita ka. Bali ang che-checkin mo doon ay battery. Tapos yung pagkaka-full wave ng stator kung okay siya. I-check mo lang siya, lagay mo lang sa ground yung yung test light. Tapos kailangan di ilaw yung yung dilaw at puti o dilaw at dilaw at kung dilaw at pink.
Ayan siya kasaya na, pansinin nyo ha. Kahit matagal siya, hindi basta-basta siya kagaya niya ng lalanding. Ibig sabihin, hindi okay yung battery nyo. O dito, sa reading. Ayan siya kasaya no. Bababa siya pero matagal. Hindi siya yung kada ano, baksa kagad siya. Yan, apat pa yung ano niyan. Apat yung mini driving light niyan. Yan na, ganyan yung pag ano yan. Matagal yan bago ano. Hindi katulad yun na basta na lang siyang lalanding ng mabilis. Tapos yung 11.3 niya, ano, mapapasin nyo, pag gano'n siya, babalik pa. Pag binuway natin, bukas lahat ang ilaw ha. Pag nag-rev tayo niyan, ano na kagad siya, akit kagad siya. Mabilis siyang umakyat. Mabilis siyang makarecover. Di pa niya napanggito kung meron siyang ano ha, kung meron siyang MDL. Kaya pag inalis natin yung MDL natin, ay na kagad siya. Tataas na kagad yung ano, yung reading natin. Walang MDL, walang kalobat-lobat. May video tayo diyan kung paano kine-check yung ano, yung stator. Yung stator natin, simple lang naman yan. Test light lang. Dito, itatry lang natin dito. Halimbawa, dito tayo sa stator ha. Ganito lang gawin mo. Dito sa kabila. Lalagay mo lang ito sa body ground. Paglagay mo nito sa body ground, hanapin mo yung stator mo. Hugutin mo to ha. Hugutin mo yung dalawang ano na yan, dalawang itong puti at saka itong ano, dilaw. O kung ibang kulay naman, kulay pink, hugutin mo lang to ha. Tapos habang umaandar yung motor, check mo dito, dapat hindi siya iilaw. Naka-ground to ha, hindi dapat iilaw yan. Pagka tinest light mo, walang ilaw, test light sa kabila, walang ilaw. Iilaw lang siya pagka nilagay mo siya rito tsaka dito. Parehas naka nakatalop yung wire para matetest mo ha. Lipat mo sa kabila, iilaw din siya. Ganun yung pag-test ng full wave. Pagka umilaw siya, mali yung pagka full wave mo ha. Dapat hindi iilaw yung, pag nilagay mo sa ground to, hindi iilaw yung dalawa. Iilaw lang siya pag nilagay mo to rito at nilagay mo rito. Lagay mo rito sa kabila, lagay mo rito, iilaw pa rin. Bali, ang check mo lang battery tsaka itong ginawa mong full wave. Kasi naka-ano ka na eh, naka-LED ka na eh. Hindi ka dapat malobat katulad nito. Yan. Hindi ka malolobat, dapat nakatulad yan ha. Bali, check lang sa battery kasi baka mamaya yung battery bumigay na. Ang battery kasi natin, pag lagi tayong lobat, mabilis siyang masira. Pero pagka yung lagi siyang full charge, matagal masira siya. Kasi kinabukasan, lagi siyang may karga. Laging kondisyon pagka laging puno. Pero pag laging bawas, drain, sira kagad yung mga cell. Alam mo naman yung battery natin, yung 6 na lagay ng tubigan, pag yung isa doon nasira, wala na, sira na siya. Laging ang reading niya na 12 pa ba. Hindi katulad pag buo lahat yung cell niya, yung 6 na lagay ng tubig, tatagal ang battery, hindi siya made-drain. Kailangan walang ma-drain doon, walang mabutas para hahaba yung buhay ng battery, walang overcharging. Siya kasi naka-recover na siya ha. Pansinin nyo, walang kalobat-lobat yan kahit i-ano natin. Yan yung pinapakita natin sa inyo na walang kalobat-lobat. Ganun lang gawin mo kasayan para maayos mo yung motor mo. Ngayon pag hindi mo na ayos sa sinabi ko sa battery at saka sa stator, mag-comment ka lang dyan at sasagutin natin uli at gagawin natin ng paraan. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.